Hallelujah. Papurihan ko, Panginoon. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di maapo. Lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pag ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Lilipat sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Heavenly Father, thank you for this day, for the opportunity to worship you despite of the pandemic. Guide us as we welcome a new year with hope and faith, trusting in your word. As you said in Psalm 65:11, you crown the year with your goodness, and your paths drip with abundance. Lord, whatever you give brings blessing for all of us. You only desire what is good for us. Lord, bless our worship service. May it honor you. In Jesus' name, amen. Isaiah 43:15-19. I am the Lord your Holy One, Israel's Creator, your King. This is what the Lord says. He who made the way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again. Extinguished, snuffed out like a wick. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness, and streams in the wasteland.
Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, yeah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? To what can stand against? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is unrest.
is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, oh, what a Savior, wonderful Jesus. 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 Death could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. Death could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. Oh, oh, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. At ako ay bumabati rin po sa ngalan ng aking pamilya ng isang masaya, pinagpalang bagong taon ng 2021. Alam kong marami sa atin ang pagod, marami sa atin ang marahil nag-aalala sa kung ano ang hatid ng mga darating na araw ng taong ito. Ngunit tayo ay magpahingalay sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ang tanging nagbibigay sa atin ng galak, kalakasan at direksyon sa buhay. Nais ko pong basahin ang ating basihan mula sa salita ng Panginoon sa ating mensahe na may pamagat na bagay na dapat alalahanin sa pagpasok natin ng 2021. Sa Ephesians chapter 2, 8 to 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili.
Ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang Biblia po o ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paglingon sa nakaraan at pagtanaw sa hinaharap. Mabuti man o masamang karanasan, ito po ay magkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti ng ating buhay sa pagharap natin sa panibagong yugto ng ating buhay, lalo na ngayong taon ng 2021. Nagtuturo ito ng pag-iwas sa mga di magandang nangyayari sa atin upang di na maulit sa mga araw na darating at pagpapatuloy na gawin ang magandang nangyari sa ating buhay sa mga nakaraang mga araw. Tanong, may mga di kaaya-ayang bagay ba sa iyong nakalipas na dapat mo nang iwaksi, kalimutan o iiwan na? At ano naman ang mga kaaya-ayang mga bagay sa nakalipas ang dapat mong o dapat nating ipagpatuloy na gawin sa susunod na mga araw ng taong ito at taong pang darating? Bilang mga Kristiyano, ating alalahanin ang ilang mahalagang bagay na ating naranasan sa nakalipas na maaring magbigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na ipamuhay ito sa pagpasok natin sa bagong taon ng 2021. Alalahanin natin ang dalawang bagay. Una, na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Sa talatang 8 at 9, mababasa natin. At may tatlong paraan kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Letter A, tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ito po ay hindi dapat makalimutan ng bawat isang nakaranas ng transforming power ng ating Panginoon o pagliligtas niya, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Makakalimutan natin ang maraming bagay, huwag lamang ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa unang bahagi ng talatang 8, sinabi roon, sapagkat sa biyaya, kayo ay nangaligtas. Ang salita pong biyaya sa Greek ay undeserved, unmerited favor, and kindness of God. In other words, God has given His grace to us despite our rejecting Him, despite our rebellions against Him, and despite our hostility toward Him, despite our denial of Him, and despite our neglect of Him, and despite our half-hearted commitments to Him, and despite our false and idolatrous worship, and lastly, despite our trespasses and sin, and many others. Binigay sa atin ng Diyos ang isang bagay na di natin deserve sa buhay. At walang iba po kung hindi ang regalo ng Kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Siya ay sinugo ng Ama upang tayo ay sagipin at iligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang buhay. Tayo ay nahatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit inako ni Jesus, ang ating Panginoon, ang kaparusahang ito para sa ating katubusan. Are you not happy that this morning, you know you are a follower, you are a child, you are a disciple of the Lord Jesus Christ dahil sa Kanyang pagtutubos sa iyong kasalanan. Letter B, tayo ay niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya.
Yung una kanina, gawa ng Panginoon. At ang number 2, this is our counterpart. Sabi niya sa bandang gitna ng talatang 8, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, we have a part. Mayroon tayong napakahalagang bahagi doon sa alok ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang anak. Yun yung biyaya ng Diyos. Ngunit kung hindi natin tatanggapin, sampalatayanan ang alok na ito ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Pistes, yun po ang ibig sabihin sa Greek ng salitang pananampalataya, which equivalent to this meaning, firm persuasion and conviction, true assurance and belief. Dahil sa ating pananampalataya, sa katuwiran, sa truth na ating napakinggan, since we first heard the Word of God, tayo po ay nangaligtas. Inilapit tayo ng Diyos sa Kanya at ginawang anak niya dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Our faith causes God to credit us with salvation. Kaya hindi po basta ikaw ay nagsisimba, hindi basta sinasabi mo ang iyong sarili na Kristiyano ka, kailangang ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya, pagsisi sa mga kasalanan, pagpapasok sa Kanya sa ating mga puso, at pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Jesus is God's special gift to you and to all of us. When we reach out in belief, this special gift becomes ours. Ang tanong ko ngayon, nariyan na ba sa iyong puso ang ating Panginoong Hesus sa araw na ito? Kung gayon, ipagpatuloy mo na gamitin, ipakita ang iyong Panginoon, ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba ng mabuting balita. Letter C. Tayo ay niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob nito sa atin, o ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Doon pa rin sa talatang 8 sa bandang dulo, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kalooban ng Diyos. Ano raw po? Hindi tayo maliligtas sa ating mga sariling pagsisikap, sa sarili nating pag-iisip, sa sarili nating gawa, kundi ito ay kaloob. Ang ibig sabihin ng kaloob ay isang bagay na ibinibigay ng libre, walang bayad. Sa verse 9, sinabi niya, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. We have nothing perfect to bring to God. Kaya nga ang kaligtasang ito ay libre na binigay. Kanina sabi niya, ito ay biyaya. Maski hindi natin deserve, ipinipilit itong iniaabot sa atin ng ating Panginoon. And none among us could save ourselves and others. It's only the Lord Jesus Christ who is our Savior and Lord. We couldn't do anything good enough to make God love us. Why? Because He first loved us. Bago pa nating inisip na mahal natin ang Panginoon, o hindi pa tayo na ipanganak, lahat ng tao ay minahal na ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang kaloob na ito ng kaligtasan ay walang bayad. Tulad ng nasabi ko kanina, ito ay libre at ito ay para sa lahat. Tanong, maaari mo bang ibahagi ang libreng regalong ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ay ang regalong tinatanggihan ng maraming tao. Kailangan nating ipilit na siya iabot sa iba, nang maranasan ng iba ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pangako sa atin na buhay na walang hanggan. Pangalawa po, hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon,
mahalagang bagay din na ating alalahanin na tayo ay ginawa ng Diyos para sa mahalagang layunin. Sabi nga sa English, you are saved to serve. Dalawang bagay under this. Nilalang ng Diyos tayo kay Kristo Jesus. Sinasabi yan po doon sa unang bahagi ng talatang 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. In other words, God caused us to be born again by accepting Christ. That is spiritual. God actually places divine nature in us through Christ. Hindi mapapasa atin ang katuwiran, ang kabanalan, ang kaligtasan, if not because of the Lord Jesus Christ. And God created a new person out of us. Imagine, mula sa walang saysay, walang kwentang buhay, ay nagkaroon ng saysay ito nung papasukin natin, nung tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. At nais ng Diyos na mapanatili natin ito, mga kapatid, sapagkat nais ng Diyos na ang bawat isa ay makaranas ng pagsisisi at tanggapin ang alok na buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. So, God created a new person out of us. We were called Christians because God wanted to utilize our life as being Christian to share the love of God to others. Letter B, nilalang tayo para sa mabuting gawa or mabubuting gawa. Bandang gitna ng talatang 10, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ikaw at ako, kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, ang layunin ay ang ipamalas ang mabubuting gawa, lalo na ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon, pangangaral ng kanyang mabuting balita sa lahat ng araw, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao habang tayo nabubuhay. Therefore, tayo nga ay inaasahan ng Diyos na ipakita sa ibang tao na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. We are God's. Wala tayo kung hindi dahil sa ating Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng ating makadiyos at matuwid na pamumuhay. Ipamuhay natin si Jesus araw-araw sa ating kilos, sa ating salita, at sa ating gawa. Upang ang mabuting balita ay ating maibahagi sa kanila at sila'y mga ligtas din at magkaroon ng pag-asa sa alok ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito po ang mahalagang layunin ng Diyos sa ating buhay. Isang oportunidad na dapat tutukan natin, mga minamahal kong kapatid, sa pag-usad ng taong 2021 and beyond upang matupad ang kalooban ng Diyos sa sandaigdigan na lahat ay makaranas ng pagsisisi, tanggapin ang pag-ibig, ang biyaya ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kapakinabangan sa panahong darating, ang buhay na walang hanggan. Nais kong wakasan natin ang maikling mensahe sa umagang ito sa pamagitan ng isang kwento tungkol sa isang aso na ang lahi ay bloodhound. Mayroon pa nga tinatawag na greyhound. At ito po ay sa England. Isang araw, sa pangangaso ng may-ari ng asong ito, ay nakakita sila ng isang lalaking full-grown deer o usa. At ito ay umpisang i-chase ng asong ito na bloodhound. Ngunit sa kanyang paghabol, pagtutok na paghabol sa isang tupa na ito, ay nag-cross sa kanyang daan ang isang packs o yung mga wild dogs. At nabaling dito ang kanyang pansin at instead na yung deer, ang kanyang habulin ay yung aso, wild dog.
At samantalang hinahabol niya ang wild dog, ay nag-come across na naman sa kanyang hunting route ang isang rabbit. Naagaw na naman ang kanyang atensyon dahil sa isang nag-cross na rabbit at kanya itong hinabol. Di katagalan, nag-cross na naman ang isang maliit na dagang bukid. At naagaw ang atensyon niya at ito ay kanyang hinabol hanggang sa makarating sa barn. Na doon pala sa ilalim ng barn o kamalig ng magsasaka ay naroon ang butas at tirahan nitong dagang bukid. Nakaniin na lang ay sure na sana na may gatimpala at malaking pakinabang kung yung usa ang hinabol nitong bloodhound dog. Magiging masaya ang kanyang master. But he ended up in just barking to that little mouse, field mouse, daga. Maliit na nga, hindi pa niya makuha sapagkat ito ay nasa ilalim ng kanyang lungga. What a lost opportunity. Nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito mga kapatid, na mayroon tayong primary concern or opportunity sa buhay, kagaya ni Apostol San Pablo. Kaya lang minsan, sa paglipas ng panahon, we are being sidetracked by many things around us. Naaagaw ang higit na mas mahalaga sa ating buhay. Kagaya ng isang bagay na napakahalaga sa buhay ni Apostol San Pablo, ang luwalhatiin ng pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Imagine, maski na siya ay nasa pagkakulong, he was able to share the gospel. Ang dahilan ng kanyang pagkakulong ay dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit nung siya ay nakakulong doon sa Roma, kanya pa ring pinagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsulat sa ilang iglesia na nagsasaad doon ng pag-ibig ng mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito, habang patuloy tayong hahakbang sa loob ng taong 2021, ating alalahanin ang isang dakilang bagay na ginawa noon ng Panginoon sa ating buhay, ang tayo'y iligtas. At sa ating kaligtasan, nilayo ng Panginoon na makasangkapan tayo upang ipangaral, ibahagi sa iba ang pag-ibig at kaligtasan na alok ng Panginoon. Kung nais mong gawin ito, mga minamahal na kapatid, pwede kang yumuko sa pananalangin sa umagang ito at magkaroon tayo ng recommitment sa Kanya habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito sa maikling salita o mensahe mula sa iyong banal na salita. Nagpapaalaala sa amin kung ano ang dapat naming i-prioritize o alalahanin sa pagpasok, Panginoon, ng taon na ito na 2021. Ang kami, Panginoon, ay makapagbahagi ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat makasalanan sapagkat kami ay iyong iniligtas. At ang aming kaligtasan ay nangangahulugan, O Diyos, ng pagkaligtas din ng iba sa pamamagitan ng aming buhay. We thank you so much, Lord, for you have saved us for a purpose. At nais naming ma-realize sa umagang ito na ang purpose ng aming kaligtasan ay upang mailapit ka rin namin at maibahagi sa iba, nang tanggapin din ng iba ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Hayaan mo na sa pagtaludtod namin ng taong 2021 ay kasama ka namin. Si Kristo ang makikita sa aming buhay, sa aming kilos, sa aming pagsasalita, upang maakay ang maraming makasalanan, Panginoon, sa iyong paanan.
Alam namin, Panginoon, ito ay isang napakalaking hamon para sa bawat isa. But help us, Lord, to look at Apostle Paul, who did serve as an inspiration to us this morning. Despite ng panganib, Panginoon, sa kanyang buhay, dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi siya napigil. Hindi siya na-sidetrack ng takot. Hindi siya na-sidetrack ng pagkakulong o pagkabilanggo. Nagpatuloy siya. Kaya nga sinabi niya, to me to live is Christ, and to die is gain. Hanggang kamatayan ng aming buhay, Panginoon, susunod kami. Patawarin mo kami kung kami ay hindi naging matapat sa paghahatid ng iyong salita sa nakalipas. Hayaan mong gawin namin ito na may buong kisig at tapang sapagkat alam namin na kami ay inyong tutulungan. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon, mga minamahal na kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesus, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu naway sumasa atin lahat ngayon at magpakailan paman. Siya nawa. Magandang araw po sa inyong lahat muli at bumabati ako muli sa inyo ng Happy New Year. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sila. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sila. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na